الناس والعلم طريق للعلا، كل من ساروا عليه وصلوا. سنة الله وهدي الأنبياء، وبه عز الرعيل الأول. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Mga kapatid, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ipagpatuloy po natin ang ating pagbabasa sa Kitabus Salah. Narito na po tayo sa ikalimang bahagi, ang voluntaryong mga pagdarasal. Mayroon po itong 7 mga paksa at sa pagkakataong ito hanggang 5 lamang po ang ating matatalakay o 4 upang hindi masyadong humaba ang ating paksa. Ang kahulugan ng voluntaryo ay bawat gawaing hindi obligado. Ang unang paksa, ang kahalagahan nito at ang karunungan sa pagkaalinsunod nito sa batas. Una, ang kahalagahan nito. Ang voluntaryo sa pagdarasal ang kabilang sa pinakamainam na mga gawain pagkatapos ng jihad sa landas ni Allah at pagsasaliksik ng kaalaman batay sa pamalagian ng probeta sa pagsasagawa nito bilang paglapit sa Panginoon sa pamamagitan ng mga nawafil o voluntaryo na pagdarasal. Ayon sa hadith na inulat ni Abu Hurairah na nagsabi, Qala Rasulullah, Inna Allah Ta'ala qal, Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb, wa ma taqarraba ilayya abdi bishay'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alay, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Sinabi ng sugo ni Allah, tunay na sinabi ni Allah, ang sinumang ng away sa isa kong katangkilik ay ipapahayag ko sa kanya ang paglaban. Ang paglapit sa akin ng alipin ko sa pamamagitan ng isang bagay na pinakiibig ko na kabilang sa mga isinatungkulin ko sa kanya. At anuman na patuloy na lumalapit sa akin ang alipin ko sa pamamagitan ng mga gawaing voluntaryo hanggang sa iibigin ko siya. Sharh Sunnah ni Al-Baghawi, Volume 5, page 21, hadith number 1249. Ipinahayag ito ni Al-Albani na sahih sa As-Silsilatus Sahiha, hadith number 1640. Ikalawa, ang karunungan sa pagkaalinsunod nito sa batas. Isinabatas ni Allah ang gawaing voluntaryo bilang awa para sa mga alipin niya. Ginawa niya na sa bawat gawaing obligado ay may voluntaryo na kagaya sa obligado upang ang mananampalataya ay madagdagan ng pananampalataya at pag-aangat sa mga antas sa pamamagitan ng pagsasagawa ng voluntaryong ito at upang malubos ang mga obligado at mapunuan sa araw ng pagbangon sa pamamagitan ng voluntaryong ito, sapagkat ang mga obligadong gawain ay dinadapuan ng pagkukulang. Ayon sa hadith na inulat ni Abu Hurairah na sinabi ng probeta sallallahu alaihi wasallam, Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdul muslimu yawmal qiyamah as-salah fa in atammaha wa illa qila anzuru hal lahu min tatawwu' fa in kana lahu tatawwu' ukmilatil fariidatu min tatawwu'ihi thumma yuf'alu bi sa'iril a'malil mafrudati mithlu dhalik. Ang unang itatanong sa aliping Muslim sa araw ng pagbangon ay ang pagdarasal. Kung ito ay kompleto, subalit kung hindi ay sasabihin, tingnan ninyo kung mayroon siyang voluntaryong dasal.
Kung mayroon siyang voluntaryong dasal, ang obligado niyang dasal ay makukompleto ng kanyang voluntaryong dasal. Pagkatapos ay gagawin sa lahat ng mga gawaing obligado ang katulad niyon. Abu Dawud, hadith number 684. An-Nasa'i, hadith number 466 at 467. Ibn Majah, hadith number 1425. Sinabi ni Al-Baghawi na ito ay Hasan sa Sharh Sunnah, volume 4, page 159. Ipinahayag ito ni Al-Albani na sahih sa Sahihun Nasa'i, hadith number 451 hanggang 453. Ikalawang paksa, mga ori nito. Ang voluntaryong pagdarasal ay dalawang ori. Unang ori, mga pagdarasal na palagian sa mga takdang oras. Tinatawag din ito na mga voluntaryong mukayyada o may takda. Mayroon sa mga ito ay kaugnay sa mga obligadong pagdarasal na kagaya sa mga sunanur rawatib, at mayroon din sa mga ito na hindi kaugnay sa mga obligadong pagdarasal na kagaya sa dasal ng witr, duha at kusuf. Ikalawang uri, mga pagdarasal na hindi palagian sa mga takdang oras. Tinatawag din ito na mga voluntaryong mutlaka o walang takda. Ang unang uri ay maraming uri na mahalaga ang bawat isa. Ang pinakamahalagang uri ay ang kusuf, pagkatapos ay ang witr, sunod ay ang istisqa, at susunod naman ang tarawih. Ang ikalawa namang uri ay ipinahintulot na gawin sa gabi at sa araw maliban sa mga oras na ipinagbabawal. Ang dasal sa gabi ay mas mainam kaysa sa dasal sa araw. Ikatlong paksa, ang voluntaryong dasal na sunna na isasagawa ng jamaa. Sunna ang dasal sa jamaa sa tarawih, istisqa at kusuf. Ikaapat na paksa, ang bilang ng mga rawatib. Ang rawatib ay maramihan ng salitang ratiba, at ito ay ang palagian at nagpapatuloy na kaugnay sa mga obligadong pagdarasal. Ang pakinabang ng mga voluntaryong ito, na ito ang pumupuno sa mga mali at pagkukulang na nangyayari sa mga obligadong pagdarasal kagaya sa una ng natalakay. Ang bilang ng mga voluntaryo ay 10 mga rak'a, at ito ay nabanggit sa hadith na inulat ni Ibn Umar, حفظت عن رسول الله ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداء كانت ساعة لا أدخل على النبي فيها فحدثني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين. Nakabisa ko sa sugo ni Allah ang 2 rak'a bago ang dhuhr, 2 rak'a pagkatapos ng dhuhr, 2 rak'a pagkatapos ng maghrib, 2 rak'a pagkatapos ng isya, 2 rak'a bago ang fajar. Ito ang oras na hindi ako makapasok sa bahay ng propeta. Sinabi sa akin ni Hafsa na kapag pumasok ang fajar at nag-adhan ang muaddin, nagdadasal siya sallallahu alaihi wasallam ng 2 rak'a. Sahih al-Bukhari, hadith number 1180. At Sahih Muslim, hadith number 729. Tiyak na mahalaga para sa Muslim na panatilihing isagawa ang 12 rak'a ayon sa salita ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin muslim
yusalli lillahi ta'ala fi kulli yawm 12 rak'a illa banallahu lahu baitan aw illa buniya lahu baitun fil jannah. Ang bawat aliping Muslim na nagdadasal para kay Allah sa bawat araw ng 12 rak'a ay papatayuan ni Allah ng isang bahay sa paraiso. Sahih Muslim, hadith number 728, mula sa hadith ni Habiba, kalugdan na wasiya ni Allah. Ito ay ang 10 una ng nabanggit maliban sa magiging 4 na rak'at bago ang dhuhr. Idinagdag ni At-Tirmidhi sa nakaraang ulat ni Habiba na 4 qabla dhuhr wa rak'atayn ba'daha wa rak'atayn ba'da al-maghrib wa rak'atayn ba'da al-isya wa rak'atayn qabla salatil fajr. 4 bago ang dhuhr at 2 rak'a pagkatapos, 2 rak'a pagkatapos ng maghrib, 2 rak'a pagkatapos ng isya, at 2 rak'a pagkatapos ng dasal sa Fajr. At Tirmidhi, hadith number 415, at sinabi niya na Hasan Sahih. Ipinahayag ito ni Al-Albani na Sahih sa Sahih Sunan at Tirmidhi, hadith number 833 at 839. Pinagtibay ito sa As-Sahih na mula sa hadith na inulat ni Aisha na nagsabi, kana nabiyo la yada'u 4 qabla dhuhr. Hindi iniiwan ng propeta ang 4 na rak'a bago ang dhuhr. Sahih Al-Bukhari, hadith number 1182. Ang pinakatiyak o pinakamahalaga sa mga voluntaryong ito na dasal ay ang 2 rak'a ng Fajr. Ito ay ang sunnah bago ang Fajr ayon sa salita ng propeta sallallahu alaihi wasallam, rak'at al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ang 2 rak'a ng Fajr ay mas mabuti kaysa sa mundo at lahat ng naroroon sa mundo. Sahih Muslim, hadith number 725. At ayon sa salita ni Aisha tungkol sa 2 rak'a na ito, walam yakun yada'uhuma abada. Hindi niya ito iniwan kahit kailan. At insyaallah, hanggang dito lang tayo. Ang ikalimang paksa ay ang kahatulan ng witir, kahalagahan at oras nito. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.